Hello, good morning, happy Monday, guten Morgen. So may nagtanong about Ausbildung. Itong nagtanong na ito ay meron siyang language visa. So hindi na daw ba dapat uuwi ng Pilipinas para mag-apply ng Ausbildung visa? Sa ngayon, nabago na po yung batas. Kung kayo ay may language visa dito, pwede na kayong dumiretso for Ausbildung. Pero dapat, bago matapos ang inyong language courses, kailangan ay mayroon na kayong nahanap na Ausbildungsplatz o yung Ausbildung vocational training course. Para kung matapos yung 6 months language courses ninyo, diretso na kayong mag-apply ng Ausbildung permit. So, ano-ano yung mga dapat nyong i-prepare para kayo ay makahanap ng vocational training course dito sa Germany. So, habang nag-aaral kayo ng German, kailangan iparecognize na ninyo ang inyong mga school documents. Ano-ano yung mga yon? So, yung diploma ninyo sa high school, yung grade 10 at grade 12, at yung mga Form 137, Form 138. At kung mayroon kayong college degree or college level, halimbawa naka-second year kayo sa college, isubmit nyo rin yung transcript of record ninyo. Para sa ganon, mas mataas yung level na mabibigay sa inyo. So yon, kapag na-recognize na yung inyong school documents, maghanap na kayo ng mga vocational courses na gusto nyong gawin. Halimbawa, kung gusto nyong maging nurse, so maghanap na kayo ng mga hospitals or home for the aged. Kasi ngayon dito sa Germany, kung gusto mong mag-nurse, parang generalized na. Hindi katulad dati kung gusto mong maging Altenpflege o yung sa home for the aged lang, so Altenpflege lang ang applyan mo. Kung gusto mo naman sa hospital lang, Krankenpflege ang applyan mo. Pero ngayon, generalized na, so ang tawag na doon ay Pflegefachmann o Pflegefachkraft. Yun na yung mga, o kaya meron pa isang tawag, Gesundheit, ewan ko na, hindi ko na. So, yun. So, kung gusto nyo mag-Ausbildung sa hospital o kaya sa home for the aged, maghanap na kayo ng hospital kung saan kayo magsasubmit ng inyong application for vocational courses. Kung sa hotel naman, maghanap na kayo ng hotel kung saan kayo mag-Ausbildung. Tapos, iyon nga, kailangan yung mga school documents ninyo na recognize sa inyong Bundesland o sa state kung saan kayo nakatira dito sa Germany. So, dapat bago matapos yung language courses ninyo, meron na kayo agad Ausbildungsplatz o meron na kayong Ausbildung course na kayo ay tanggap. Para sa ganon, automatic mag-apply na kayo ng inyong Ausbildung permit at hindi na kailangang umuwi sa Pilipinas. Kasi yung mga iba, gahol sila sa oras, kaya ang nangyayari, umuwi sila sa Pilipinas. Pero yung mga iba, mauutak, kung wala pa silang Ausbildungsplatz na nakuha, ay nag-EFSJ muna sila para sa ganun hindi na sila mapauwi sa Pilipinas. So ang FSJ din madali din. Kung meron na kayong B1 o A2, pwede na kayong mag-FSJ. Pero ang Ausbildung minimum of B1 certificate ang hinahanap. Okay, sana makatulong ang aking mga videos sa inyo. Keep watching and please follow me and comment and share my videos. Happy Monday, everyone. Good luck and God bless us all.